And here's how we spent 2 days in a magical and a cloudy place called Abha. We availed 599 SR in our Suking Travel Tour Guide Agency, ang KSA Kabayan International Tour. Travel time from Riyadh to Abha was around 9 hours by land. This time, we tried new things about how we can celebrate birthdays by traveling. And now, today, it's Ate Apple's turn. Day 1 from SBAC to Abha is not a joke. Mga 5 stopover lang naman to stretch our bodies and several bladder breaks. Konting ingat lang if late na kayo magbiyahe dahil sa kalsada, tanging ilaw lang ng mga sasakyang kasalubong ang makikita. After 9 hours na biyahe, mesmerizing sunrise ang bumungad sa amin. Perfect ito para sa unang tourist spot, which is ang Rose Garden sa Kamismosyte. Mula sa napakahabang oras ng biyahe, umaga na kami nakarating sa Abha. Unang araw namin ay napakagandang umaga ang sumalubong sa amin. Dito kasi ang unang point namin is to visit the famous Rose Garden dito sa Kamismosyte. We advise to bring your own car kasi napakalayo nito sa Kabihasnan and it's a bit remote location. 20 SR ang entrance fee at sulit na ito para makita ang napakalawak na garden at taniman ng mga roses. The flower garden is truly magnificent. It offers a refreshing natural environment na kung saan napapalibutan ito ng mga vibrant flowers. Napaka-refreshing sa mga mata, peaceful, at walang masyadong tao pagdating namin. It's a photogenic place and you will find people click everywhere in the garden. IG worthy talaga. Biruin mo, isa itong rose plantation na turned out into a tourist spot where you can find wide varieties ng mga roses at iba pang mga ornamental plants. Ito rin ay isang factory for extracting fresh rose water na hindi namin nakuha. Sayang, ito pa naman ay free. Meron din designated area for kids to play. We have the chance to see ang mga alagang peacock pero hindi ito nagpakita ng gilas sa pagbuka. Ito ay must-visit place. The aroma around is such a beautiful experience. Medyo sa malamig na panahon ang best time para bumisita dito. At kung mahilig ka sa mga roses, umasyal ka na dito. Kabayan, nakain ba kayo ng pomegranate? Dito kasi sa Abha, sa may Rose Garden ng Kamismosyte, nakakita kami ng pomegranate farm. Kasama sa binayaran naming entry na 20 SR, libre daw ang pumitas. Kaya naman minadali namin pumitas habang wala yung nagbabantay. Kapag daw mas malaki, masinog na. May tamang pagbukas ito para makuha ang laman o buto sa loob. Masarap ihalo sa Arab veggie salad na may crunchy na kubos at i-extract na gawing juice. Paano pa malaman kung hinog na? Ay, hinog yan! Hinog na! Ay, ito. Namimili kami ng pomegranate. Di ako to Sir Jules! Oh. Ay, ito. Ayun. Ito, may aas to. Saray, yung malaki! Ito. Harap naman, harap po. Ayun! Hindi kaya! Masakit! Yan! Hey. Hindi kayo kumuha? May tumutusok sa puwet ko yung kulang. Oh, ito na. Hi! Nagnanakaw po sila ng pomegranate. Alam? Uy, dito pa rin! May ahas dyan, tama na. Ito, Lucina. Ha? Sabi mo masarap. Ano may apas? Ay, hindi ganito? Mali. Mali. Kaya, let's go! Kala ko kinakagat. Pagkatapos nito ay dumiretso na kami sa aming hotel accommodation to take some rest and to freshen up dahil pagkapahinga, tuloy-tuloy na ang gala after mag-offload ng mga gamit. Ang ganda ng hotel, malinis, presko on the thing, and take note, cold place ang Abha so nothing to worry about the weather, but there's no rain. Second tourist spot ay we resume travel to visit one of the peak points in Abha sa may Asir province. Visiting this place and viewing mountains makes our body and soul refreshing like a soda pop. But hey, before we reach this stop, ito muna ang pagdadaanan mo. Ano, tuloy ka pa rin ba? Abha province is one of the magical city in Saudi. Imagine, no? Overall impressed sa Saudi ay isang bansang disyerto, pero nagkakamali po kayo doon. Hindi red, hindi brown, kundi may green place po ito. Hep. Andito pa rin tayo sa southern part ng Saudi ha. Yes po, tama po ang nakikita ninyo. Lahat ng yan sa may Rijal Al Maa at hindi po ito somewhere in Europe ha. One of the best highlights ay ang honey cottage na ito. Alam niyo bang may natuklasan kaming more than 100 flavors ng honey dito sa isang bundok ng Saudi Arabia? At dito, napag-alaman namin may honeybee factory sa gitna ng malagubat na lokasyon. Lingid sa ating kaalaman na ang Saudi Arabia ay isang malawak na disyerto pero tingnan niyo naman ang mala-Europang vibes at IG-worthy place na ito.
Hindi biro ang magbiyahe ng 9 na oras para dayuhin lang ang lugar na ito. Mula Riyadh ay nagtungo kami sa Rijal Al-Maa at pinasyalan namin ang Honey Cottage, isang popular tourist attraction at family-run honey business sa may Rijal Al-Maa village ng Asir Province. Kilala din for its pure, local honey, traditional Assyri architecture at stunning green landscape na talaga namang makakahinga at makaka-relax ka mula sa hustle-bustle ng syudad at may mga scenic escape ito. We tried and purchased different types of honey, learn about beekeeping at i-enjoy ang mga great spot for taking photos na talaga namang IG-worthy at mala-Europe vibes sa ganda nito. Tara na at pasyalan ang region's natural beauty and try to taste their local products. Isang sausaw lang po ha, tapos balik. Huwag yung balik-balikan. Nasa dito yung Viagra. Wala number 1. نحن عائلة الدوق العسل نجدد الترحيب بكم. Ay! Helps treat impotence in men. Natural Viagra. Bismillah. Allah. Allah. Stimulates sexual desire. Sumunod sa Rijal Al-Maa pa rin ang aming fourth tourist spot. Pinuntahan namin ang kakaibang architectural design ng museum na ito and it giving us like stepping straight into the history. Biruin mo no, ito ay gawa sa bato, clay houses at 7 palapag pa ito at dagdagan mo pa ng mga colorful painting nito. Sa paglalakad mo dito para bang you are connecting to the past. Every street, alley, balconies para bang nagkukwento and it's amazing how much this traditional architecture has survived so well. Nabanggit ko nga na ang Abha ay sa place where you can touch the clouds. Ito ang aming pang-5 tourist spot. Pinuntahan namin agad-agad ang The High City. Literal na high city, lahat ay zero visibility dahil all covered by the clouds. Dito ang pinakasentro sa puso ng Abha where it provides stunning views of the whole city. To wrap out our day 1, we went also in the Bab Walkway. Nagmistulang nasa loob na kami ng ulap at halos nahahagkan na namin ito. Papaano ba naman kasi tumpok-tumpok ang mga ulap dito sa newly built walkway sa Dabab, isang distrito dito sa Abha. Makikita mo talaga ang mga tao ay enjoy na enjoy sa paglalakad dito and it's a good place for kids to play as well. Ang salitang Dabab sa Arabic ang ibig sabihin ay fog. Ito raw ang pinakamalamig na lugar sa Abha. Para lang kagaya ito ng Baguio sa Pinas. Pero dude, kakaibang level ang humidity dito. Hindi malagkit. Ang hangin, kitang-kita mo that blows up in the air. Kaya huwag kalimutang magsuot ng jacket at idagdag ang sombrero sa mga bata. Maraming mga kapehan at restaurant sa tabi-tabi. Pero dito sa Joy Avenue kami nag-dinner. Gutom na after maghabang nilipot ang Abha. Shout out kay Ate Apple dahil pa-under birthday niya pala ito. Sa unay aakalahin mong pader ang puting nasa likuran namin. Pero nagkakamali kami. Hindi pala ito pader. Ito ay isang makapal na ulap. Tanaw ko mula dito sa itaas ang kalsada sa ibaba na halos hindi mo na makita dahil sa kapal na mga ulap. Sinasabi ng mga ibang nakapasyal na dito, sa tuwing may araw ay napakagandang pagmasdan nito. Kapansin-pansin din ang punong ito sa may Dabab Walkway na may nakakabighaning bulaklak at napakatanyag na jacaranda tree. It truly gets our attention to take some photos. Visiting this spot was one of the best decisions we've made. Problema nga lang sa parking during peak hours. But spaces can typically be found sa may gilid-gilid. Ano? G ka na rin dito? Day 2, maaga nga kaming gumising to witness ang sunrise and to breathe some fresh air dito sa may Cloud Corniche. Ito ang aming pang-7 tourist spot. Good morning! Happy birthday to you! Happy birthday! Nagsasawa ka na bang gumising ng alas 5 ng umaga pero di ka pa rin yumayaman? Puro ka na lang ba trabaho at walang work and life balance? Try mo kayang kumonect muna sa nature kahit 1 o 2 araw na bakasyon at samahan mo ng mga baliwag na friends. Ano? G? Isang araw gumising kami na maaga to travel in one of the peak points dito sa Abha, sa may Asir National Park. Ang pakay, masilayan ang ganda ng sunrise at makalanghap ng sariwang hangin. Ganun lang kasimple. Sabayan mo pa ng mainit na kape while watching ang ganitong view. Iba talaga sa pakiramdam ang gumising ng umaga at i-enjoy ang leisure sa mga ganitong pagkakataon. For today's video, ay bibiyahe kami sa tinatawag nilang Cloud Corniche. Driving and watching the breaking of dawn ay parang bumalik kami sa pagka-student era. Yung gising na may excite ka at makita na naman si Crush. It's just a nostalgic feelings sa biyahe at ganitong view na parang nasa southern part ka lang ng Italy.
And now, we successfully reached the place bago mag-sunrise. Walang entrance fee. It's just to find a suitable spot to sit and enjoy the picnic sa breakfast. Bakit lahat ng cloud viewpoints ng Abha are absolutely breathtaking? Nagkanya-kanya na kaming hanap ng pwesto dyan to capture good photographs. Definitely, the cloud cornice has a good views until you get up to the top. It's too high. Palakasan lang talaga ng guardian angel, makakuha lang ng perfect shots. Oh my God! The panoramic views, samahan pa ng serene atmosphere, create an unforgettable experience. It's truly a place where the nature's beauty can be fully appreciated. Ang gandang tingnan ng mga ulap from heights. At ang pinaka nakaka-excite dito, kung ang Australia ay may kangaroos, dito meron silang mga monkeys called baboons. At pakalat-kalat lang sila sa tabi. Hindi sila nakakatakot pero they can snatch your stuff, and if you have a flute at naamoy nila ito, they will gather around you and needs to be careful. Bakit ay? Alam may kumalag. Kapatid ko yan. Ayun, ang laki yun. Boom. Ito yung ano nila. Pwede lumapit doon. Hindi. Sure na, go. Picture group. Oh, ang galing. Ayun. Nandun. Ayun, ang dami oh. Oo. Wala malapit sa atin. Galing. Very nice scenery and cold, so get something to warm you up. Magkape, magbaon na makakain dahil walang mabibilhan dito. So kahit minsan, mag-leave ka naman sa trabaho. Just close your eyes and listen to the nature. JR? Next up is to ride on their famous cable car, our 8th tourist destination. At ito na yata ang pinakamalupit na cable car na nasakyan ko. Sa halagang 80 SR at 50 SR naman sa mga bata, ay ma-e-enjoy mo na ang 600-meter experience dito sa New Abha Cable Car. Hindi kumpleto ang trip mo sa Abha without a ride on the town's iconic cable cars na may panoramic views ng mga kabundukan. Ang ruta nito truly offers na unique vantage na talaga naman pati mga ulap ay mahahawakan mo. Halos mga tug-na-tug ang mga tuhod namin dahil sa taas at smooth ng takbo nito na talaga namang mamamangha ka sa kung anong makita mo sa ibaba. Bukod pa dito, masisilayan mo rin ang ganda at deep into the cultural spots ng syudad mula itaas. Isa ito sa the best na experience namin sa Abha trip, ang cable car, na kung saan halos makita mo na ang buong Abha mula sa itaas, pati na rin ang Sarawat Mountains at ang High City. To complete our day 2 tour, our last but not least, 9th tourist spot ang Sky Village. Another top of the hills dito, may commercial complex that includes many international brands ng mga kapehan at restaurants. Ang ganda ng view sa ibaba, may garden at theater. Ang serene atmosphere, it gives you relaxation and walang busina, napaka-quiet na park outside the town na may natural environment and peaceful ang place. Dito kami kumain sa WBJ Burger at huwag kayo ha, Wagyu ang beef nila dito, panalo ang lasa. So, ano pang hinihintay nyo? Try your own Cloud9 experience. Ano, G? Every drop I bring up, you're my soda pop, my little soda pop.